Itinapon na parang basura sa sariling pamamahay. 3 taong nagpanggap na mahirap si Elena para sa pag-ibig, ngunit sa anibersaryo nila, isang matinding sampal ng katotohanan ang dumurog sa kanya. Habang ang asawa niyang si Marco ay humahalakhak sa piling ng kaniyang matalik na kaibigan, ang reyna ng Valeriano Group ay nanumpang babawiin ang lahat. Tapos na ang panahon ng pagtitiis. Handa na ba silang harapin ang bangungot ng kanilang kasakiman? Ayoko na sa kanya, Sofia. Para na akong may palamunin na katulong sa sarili kong bahay na kailangan pang pagtiisan araw-araw. Pagod na akong makita ang pagmumukha niyang laging nagmamakaawa ng atensyon, samantalang wala naman siyang maidudulot na kahit anong swerte sa buhay ko. Ang mga salitang yon ay parang mga talim na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Dumiretso sa puso ni Elena na nooy nakatayo lamang sa labas ng pinto ng kanilang silid. Sa kaniyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na laso. Isang mamahaling relos na pinag-ipunan niya mula sa kaniyang lihim na pondo bilang regalo para sa kanilang 3 anibersaryo ng kasal. 3 taon siyang nagpanggap na isang simpleng babaeng walang yaman at walang pangalan. Tinalikuran ng kaniyang trono bilang reyna ng Valeriano Group dahil lamang sa pangarap na makasumpong ng isang lalaking mamahalin na siya, hindi dahil sa kaniyang bilyon-bilyong ari-arian, kundi dahil sa kung sino siya. Ngunit ang bawat sentimo ng kaniyang pag-asa ay tila natunaw sa init ng pagtataksil na kaniyang naririnig. Narinig ni Elena ang malakas na halakhak ni Sofia, ang babaeng itinuring niyang pinakamatalik na kaibigan. Ang taong tinulungan niya sa tuwing ito ay dumaranas ng hirap. You are so mean, Marco. Pero aminin mo, she's a good maid, right? Malinis ang bahay, masarap magluto, at higit sa lahat, sunod-sunuran sa kahit anong gusto ng mami mo. Sayang naman kung mawawala ang libreng katulong ninyo. Muling bumulusok ang tawanan sa loob ng silid. Isang tunog na dati ay nagbibigay ng saya kay Elena, ngunit ngayon ay tila kuko ng halimaw na kumakayod sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang nanghina ang mga tuhod ni Elena. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at kapos. Tila ang hangin sa loob ng bahay na kanyang pinangalagaan ay biglang naging lason. Ang munting kahon na kanyang hawak ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa sahig ng walang anumang pasabi. Ang tunog ng pagtama nito sa matigas na kahoy ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang mga pangarap. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Gamit ang natitirang lakas, itinulak niya ang pinto. Ang tanawin sa loob ay sapat na upang tuluyang durugin ang kaniyang pagkatao. Nakaupo si Marco sa gilid ng kama habang si Sofia ay nakasandal sa kaniyang balikat. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak sa paraang dati ay para lamang sa kanya. Elena? Ang boses ni Marco ay walang bakas ng pagsisisi. Sa halip, ang kaniyang mga mata ay puno ng inis at pagkabagot. Tila si Elena ay isang istorbo na biglang sumulpot sa isang mahalagang pagtitipon. Kanina ka pa ba dyan? Well, since narinig mo na rin naman, let's not make this more dramatic than it should be. Marco, why? Halos bulong na lamang ang lumabas sa mga labi ni Elena. Ang kaniyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Bawat salita ay nagdudulot ng hapdi. 3 taon, Marco. Ibinigay ko ang lahat. Pinaglingkuran ko kayo ni Mami nang walang reklamo. I loved you more than my own life. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mukha ni Sofia. Love? Elena, wake up. In this world, love can't put food on the table. Look at yourself. You're just a nobody. Marco deserves someone who can help him climb the social ladder, hindi isang babaeng ang alam lang ay magluto at maglaba. Sofia, please, kaibigan kita. Pagmamakaawa ni Elena, ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Kaibigan? Tumayo si Sofia at lumapit sa kanya. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal kay Elena.
I was just being nice to you dahil kailangan ni Marco ng tagapangalaga sa bahay habang busy kami sa mga totoong plano namin. Don't be so naive. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Doña Remedios sa silid. Hawak niya ang kanyang mga krus at rosaryo, ngunit ang kanyang mukha ay walang bakas ng kabanalan. Ano itong ingay na ito? Alena, bakit ka ba nakatayo dyan at umiiyak? Napaka-unproductive mo, talagang babae ka. Mabuti pa ay kunin mo na ang mga gamit mo at lumayas na rito. Marco has already decided. Inilabas ni Marco ang isang folder mula sa kanyang drawer at padaskol na inilapag ito sa ibabaw ng mesa. These are the divorce papers, Alena. Permahan mo na ito. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad pa kita sa labas ng mga guard. Tiningnan ni Elena ang mga papel. Ang bawat letra ay tila nagliliyab. Tinutupok ang lahat ng alaala ng kanilang kasal. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng kahit katiting na init, ngunit tanging yelo at puot ang kanyang nakita. Ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan ng kanyang buhay ay siya ring lalaking handang pumatay sa kanyang kaluluwa. Wala ba talagang halaga sa iyo ang lahat ng sakripisyo ko? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng kawalan ng katarungan. Sacrifice is for the weak, Alena. Sagot ni Marco habang tumatalikod. And you are the weakest person I've ever known. Sa ilalim ng matalim na titig ni Doña Remedios at ng mapanguyam ng ngiti ni Sofia, kinuha ni Elena ang kanyang maliit na bag. Ang tanging bagay na dala niya noong pumasok siya sa bahay na yon. Hindi na siya lumingon pa. Lumabas siya ng silid, dinala ang hapdi ng bawat sampal ng katotohanan. Pagbukas niya ng pinto ng bahay, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kaniyang pagdadalamhati. Naglakad siya patungo sa tarangkahan, ang kaniyang mga paa ay tila gawa sa tingga. Huminto siya sandali at lumingon sa bahay na itinuring niyang kuta sa loob ng 3 taon. Nakita niya ang anino ni Marco at Sofia sa bintana, masayang nagdiriwang sa kaniyang pag-alis. Hinayaan ni Elena na maligo siya sa malamig na patak ng ulan. Hinuhugasan ang dumi ng kanilang mga salita, ngunit ang sugat sa kaniyang puso ay nananatiling bukas at kumikirot. Sa gitna ng dilim at lamig, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambot, ay dahan-dahang nagningas ng isang bagong uri ng apoy. Paano niya malalampasan ang gabing ito nang walang kahit isang kusing sa bulsa, habang ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nananatiling nakatago sa ilalim ng mga guho ng kanyang nawasak na puso? Ang bawat hakbang ni Elena sa mga genit na tubig sa kalsada ay nagbibigay ng matinding lamig na tila ba dahan-dahang nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ang kanyang manipis na suot ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang katawan na tila isang mabigat na pasanin na ayaw siyang tantanan. Sa gitna ng madilim na kalsadang tanging ang mga aandap-andap na ilaw ng poste ang nagbibigay ng liwanag, ang reyna ng Valeriano Group ay mukhang isang basang sisiw na nawalan ng pugad. Wala siyang matuluyan. Ang kaniyang mga kamay na dati ay humahawak sa mga pluma para pumirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon, ay ngayon ay nanginginig sa ginaw, yakap-yakap ang sariling balikat. Sumagi sa kanyang isipan ang mga sandaling pinili niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Gusto lang naman niyang maranasan ang maging isang simpleng asawa, ang makaramdam ng pag-ibig na hindi nabibili ng pera. Ngunit ang kanyang kababaang loob ay naging mitya ng kanyang sariling paghihirap. Ang kanyang kabutihan ay ginawang sandata ng mga taong kaniyang pinagkatiwalaan upang siya ay saktan at tapakan. Habang naglalakad sa gilid ng isang tahimik na subdivision, ang paningin ni Elena ay nagsimulang lumabo. Ang gutom at pagod ay unti-unting kumakapit sa kanyang diwa. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang maliit na dampa na napapalibutan ng mga halamang maayos na inaalagaan. Ito ang dampa ni Lolo Ben, ang matandang hardinero na dati ay nagtatrabaho sa kanilang mansyon
bago ito nagretiro. Si Lolo Ben ang tanging nakakakilala sa kanya bilang ang tunay na Elena Valeriano, ang batang babaeng madalas niyang kutsain noon dahil sa hilig nito sa paglalaro sa ilalim ng araw. Bago pa man siya makarating sa pintuan, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Bumagsak ang kanyang katawan sa maputik na lupa. Ang kanyang mukha ay tumama sa malamig na dumi ng daan na tila ba doon na nagtatapos ang lahat ng kanyang paghihirap. Wala na siyang lakas na tumayo pa, wala na ring natitirang luha para sa kanyang mga mata. Ang kanyang huling naaalala, bago lamunin ng dilim ay ang malamyos at nag-aalalang tinig ng isang matandang lalaki na tumatawag sa kanyang pangalan, isang boses na nagmula sa kanyang nakaraan. Nagising si Elena sa loob ng isang silid na bagaman, maliit ay puno ng init. Ang amoy ng pinatuyong kahoy at ang samyo ng mainit na tsaa ay dahan-dahang gumising sa kanyang mga pandama. Nakita niya si Lolo Ben na nakaupo sa tabi ng kanyang higaan. Ang mga kamay nito na puno ng kulubot ay dahan-dahang inaayos ang kanyang kumot. Ang matanda ay tila isang anghel na nagbabantay sa kanya sa gitna ng unos. Bakit mo hinayaang mangyari ito sa iyong sarili, Hija? Tanong ni Lolo Ben. Ang kaniyang boses ay puno ng pait at awa. Ang isang Valeriano ay hindi dapat nakikitang ganito. Wasak, sugatan, at tila itinapon ng mundo. 3 taon ka naming hinanap, ngunit narito ka pala, nagpapakababa para sa mga taong hindi marunong tumingin sa iyong tunay na halaga. Napahikbi si Elena, isinubsob niya ang kanyang muka sa kaniyang mga palad, habang ang bawat alaala ng panlalait ni Doña Remedios at ang pagtataksil ni Marco ay muling nagbabalik. Gusto ko lang namang mahalin, Lolo. Akala ko, kapag wala akong pera, kapag wala akong kapangyarihan, makikita nila ang totoong ako. Pero nagkamali ako. Ang kabutihan ko ang naging dahilan para gawin nila akong basahan. Dahan-dahang hinawakan ni Lolo Ben ang balikat ni Elena. Elena, makinig ka sa akin. Ang isang brilyante. Kahit ibaon mo pa sa pinakamalalim na putikan, mananatiling brilyante ang kislap nito sa oras na mahugasan ang dumi. Hindi ka nawalan ng halaga, Elena. Sila ang nawalan ng karapatang masilayan ang iyong liwanag. Isang golden moment ang namayani sa pagitan nila nang iabot ni Lolo Ben ang isang lumang baso ng mainit na tubig. Ang simpleng pagkilos na yon, ang pag-aalaga ng isang matandang lingkod, ay mas matimbang pa sa lahat ng huwad na pangako ni Marco. Doon ay naramdaman ni Elena ang unang pintig ng paghilom, ang unang hakbang ng pagbabalik ng kaniyang dignidad. Lolo Ben, wala na akong matuluyan. Kinuha nila ang lahat sa akin. Bulong ni Elena. Ang kaniyang tinig ay puno ng kawalang katiyakan. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Isang nangiting tila may itinatagong malalim na sikreto. Hiya, nakalimutan mo na ba? Ikaw ang nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay na yon. Ikaw ang nagbibigay ng hininga sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Marco. Hindi mo kailangang maghanap ng matutuluyan dahil sa iyo ang buong lungsod na ito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng paghinto ng isang sasakyan sa labas ng dampa. Ang mga headlight nito ay nagbuga ng matinding liwanag na tumagos sa mga siwang ng dingding na kawayan, nagbibigay ng mahahabang anino sa loob ng silid. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan ay naging hudyat ng isang bagong kabanata. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba mula sa isang itim na luxury car. Ang kanyang bawat hakbang sa graba ay tila may dalang awtoridad. Huminto ang lalaki sa harap ng pintuan ni Lolo Ben. Hawak ang isang gintong sobre na may selyo ng Valeriano Group. Sino ang taong ito na matagal nang naghahanap kay Elena? At ano ang balitang dala niya na tuluyang yayanig sa kampante at mapanuring mundo ni na Marco at Sofia? Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa noo ni Elena noong mga nakaraang taon ay tila naging mga saksi sa kaniyang walang hanggang pagtitiis. Sa loob ng dampa ni Lolo Ben, habang pinagmamasdan niya ang kaniyang mga palad na magaspang at may mga bakas ng kalyo,
Hindi niya mapigilang maglakbay ang kanyang diwa, pabalik sa mga hapong kailangang niyang lumuhod sa malamig na sahig ng mansyon ni na Marco. Linisin mo ng maigi ang bawat sulok, Elena. Huwag mong hahayaan na ang dumi ng iyong pinanggalingan ay kumapit sa kinang ng bahay na ito. Ang boses ni Doña Remedios ay tila lason na muling umaalingaw-ngaw sa kanyang pandama. Naalala ni Elena kung paano hawak ng matanda ang kaniyang mga mamahaling krun ng rosaryo. Ang kaniyang mga labi ay mabilis na bumibigkas ng mga dasal, ngunit ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa bawat pagkakamali ni Elena. Kapag may nakitang kahit katiting na alikabok, hindi mag-aatubili ang matanda na ibuhos ang isang basong tubig sa sahig upang pilitin si Elena na ulitin ang lahat. Ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagtitiis ay ang araw na nawala ang isang mamahaling hiyas ni Doña Remedios. Magnanakaw, alam ko na ang mga katulad mo ay hindi mapagkakatiwalaan. Sigaw ng matanda sa harap ng lahat ng katulong habang si Marco ay nakatayo lamang sa isang tabi, umiinom ng kape at tila walang naririnig. Hindi alam ng lahat. Ang perang pinagbintangan sa kanya ay ang perang lihim na ibinigay ni Elena para sa operasyon ng kapatid ni Marco sa ospital. Pinili niyang manahimik, pinili niyang tanggapin ang bawat mura at bawat sampal ng pagdududa dahil ang akala niya ay ang pag-ibig ay sapat na upang pagtakpan ang anumang kawalan ng katarungan. Chairman, kailangan na nating kumilos. Ang boses ni Mr. Santos, ang kaniyang pinagkakatiwalaang secretary, nakabababa lamang mula sa itim na sasakyan, ang nagpabalik kay Elena sa kasalukuyan. Yumuko ang lalaki nang may malalim na paggalang, isang kilos na matagal nang hindi naranasan ni Elena. 3 taon kaming naghintay. Ang Valeriano Group ay unti-unti nang pinupuntirya ng mga buwaya dahil sa iyong pagkawala. At ang pinakamasama, ang asawa mo, si Marco. Kinuha ni Elena ang tablet na iniabot ni Mr. Santos. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki nang makita ang balita sa isang business website. Ang mukha ni Marco ay naroon, nakangiti ng malapad, habang katabi si Sofia. Nakasulat sa ulo ng balita, M&S Development to Sell Prime Valeriano Estate for New Casino Complex. Ang lupang yon ay hindi lamang basta ari-arian. Iyon ang lupang kinatatayuan ng ancestral house ng mga Valeriano, ang lugar kung saan nakabaon ang alaala ng kanyang mga magulang. Ipinagkatiwala niya ang pangangasiwa ng ilang maliliit na bahagi ng lupa kay Marco noong akala niya ay karapat-dapat ito. Ngunit hindi niya akalain na aabot ang kasakiman nito sa pagbebenta ng puso ng kanyang pamilya. Inakala nilang patay na ako o sadyang wala lang akong lakas na lumaban, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot, tanging isang malamig na determinasyon ang nananatili. Inisip ni Marco na ang pagpapaalis sa akin sa bahay ay ang huling hakbang para makuha niya ang lahat. Hindi niya alam, doon pa lamang nagsisimula ang kaniyang tunay na pagbagsak. Tumingin si Elena kay Lolo Ben na tumatango lamang sa kanya at pagkatapos ay kay Mr. Santos. Ihanda mo ang lahat ng papeles. Gusto kong malaman ng buong board na ang tunay na tagapagmana ay nagbalik na, pero huwag muna ngayon. Gusto kong panoorin sila habang inuubos nila ang kanilang mga sarili sa saya bago ko sila ibaon sa katotohanan. Isang golden moment ang namayani ng haplusin ni Elena, ang gintong selyo sa sobrang dala ni Mr. Santos. Ang kislap nito ay tila sumasalamin sa bagong liwanag sa kaniyang mga mata. Ang pagtitiis ay may hangganan, at ang hangganan ni Elena ay narating na sa gabing siya ay itinapon sa ulan. Habang naghahanda si Elena, nalisanin ang dampa ni Lolo Ben upang magtungo sa isang lihim na kuta ng kanyang kumpanya. Isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Mr. Santos. Sir, may problema. Si Doña Remedios, ipinapademolish na niya ang lumang chapel sa dulo ng estate.
Sinasabi niyang ito ay pugad lang ng mga malas. Ang chapel na yon, ang tanging paboritong lugar ng ina ni Elena. Doon siya nananalangin noong nabubuhay pa siya. Ang bawat brick ng chapel na yon ay sagrado para sa kanya. Paano mapipigilan ni Elena ang pagwasak sa huling alaala ng kanyang ina nang hindi inilalantad ang kanyang sarili nang masyadong maaga, lalo na't balak ni Marco na gamitin ang pondong makukuha rito upang pakasalan si Sofia sa isang marangyang seremonya. Ang bawat hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila mga piraso ng kanyang lumang pagkatao na dahan-dahang binibitawan ni Elena. Sa loob ng isang lihim at marangyang suite, sa ilalim ng pangalan ng Valeriano Group, ang marahang pagdaan ng matalas na gunting ay nagbibigay ng isang uri ng katahimikan na matagal nang hindi nararanasan ng kaniyang diwa. Sa harap ng malaking salamin, hindi na ang malamlam at laging nakayukong mata ni Elena ang sumalubong sa kanya. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang tila nagniningas na uling. Malamig sa tingin, ngunit may kakayahang tumupok sa sinumang magtatangkang humarang sa kanyang landas. Chairman, ang lahat ng inyong mga personal na gamit ay nailipat na rito. Ang inyong mga account ay muli ng aktibo. Ulat ni Mr. Santos habang maingat na inilalapag ang isang basong gatas sa mesa. Ang kumpanya ni Marco, ang M&S Development, ay kasalukuyang kumukuha ng malaking loan sa bangko para sa kanilang casino project. Ang hindi nila alam, ang bangkong iyon ay isa sa mga subsidiary ng ating grupo. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Hinaplos niya ang kaniyang pisngi kung saan tila nararamdaman pa rin niya ang huling sampal ni Doña Remedios. Hayaan mo silang mangarap ng mataas, Santos. Mas masarap panoorin ang pagbagsak ng isang taong akala ay nasa rurok na ng tagumpay. Tungkol sa chapel, ipadala mo ang ating legal team. Sabihin mo na ang lupang iyon ay nasa ilalim ng isang Heritage Protection Order na ako mismo ang pumirma bago ako lumisan. Isinuot ni Elena ang isang itim na silk dress na sadyang dinisenyo para sa kanya. Ang tela nito ay dumadaloy sa kanyang balat na tila isang haplos ng nagbabalik na dangal. Sa kanyang leeg, isinuot niya ang isang simpleng kwintas na may pendant na brilyante, ang tanging alaala ng kaniyang ina. Ito ang kislap na kailanman ay hindi nakita ni na Marco dahil itinago niya ito sa loob ng isang luma at maduming medyas sa takot na nakawin ito ng kaniyang biyenan. Chairman, may isa pang bagay. Pagpapatuloy ni Mr. Santos, magdaraos ng isang charity gala ang Chamber of Commerce sa susunod na linggo. Si Marco at Sofia ay kumpirmadong dadalo. Gagamitin nila ang pagkakataong yon upang maghanap ng mga bagong investors para sa kanilang proyekto. Tamang-tama, tugon ni Elena habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Ipadala mo ang pinaka-eksklusibong imbitasyon sa kanila. Siguraduhin mong nakasulat doon na ang special guest of honor ay ang chairman ng Valeriano Group na matagal nang hindi nagpapakita sa publiko. I want them to feel the excitement. I want them to celebrate their big break bago ko tuluyang bawiin ang hangin sa kanilang mga baga. Isang golden moment ang namayani nang lumabas si Elena sa balkonahe ng suite. Tanaw ang buong lungsod na tila mga bituing nagkalat sa lupa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi siya nakaramdam ng bigat sa kaniyang dibdib. Ang paghinga niya ay malalim at malaya. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya sa kusina habang naghuhugas ng sandamakmak na pinggan. Nagtatanong kung kailan matatapos ang kaniyang pagdurusa. Ngayon, ang bawat patak ng luha noon ay nagiging lakas na nagpapatibay sa kaniyang paninindigan. Santos, tawagan mo si Lolo Ben. Siguraduhin mong maayos ang kaniyang kalagayan at bigyan siya ng pinakamahusay na seguridad. Siya ang tanging taong naniwala sa akin nung wala akong kahit ano. Utos ni Elena nang may malambot na tinig.
Isang paalala na sa kabila ng kanyang paghihiganti, ang kanyang puso ay nananatiling marunong tumanaw ng utang na loob. Habang inihahanda ang kanyang pagbabalik, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Mr. Santos. Pagkababa ng telepono, ang kanyang mukha ay bakas ng pag-aalala. Chairman, ang legal team ni na Marco, naghain sila ng reklamo. Sinasabi nilang ang inyong pirma sa heritage order ay peke dahil patay na raw ang tunay na Elena Valeriano ayon sa mga chismis na ikinakalat nila upang makuha ang buong kontrol sa estate. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena, isang tunog na tila huni ng hanging nagbabadya ng malakas na bagyo. Sinasabi nilang patay na ako? Kung gayon, kailangan nilang makakita ng isang multo na sisira sa kanilang mga buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang lihim na dokumento ang natagpuan ni Mr. Santos sa mga file ni Marco. Isang dokumento na nagpapatunay na ang pagpapakasal ni Marco kay Elena ay hindi isang pagkakataon, kundi isang planadong operasyon na may kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang ni Elena. Ano ang gagawin ni Elena kapag nalaman niyang ang lalaking kaniyang minahal ay posibleng may kinalaman sa pinakamasakit na trahedya ng kanyang buhay at hanggang saan ang kayang gawin ni Marco upang mapanatiling nakabaon ang katotohanan? Ang bawat titik sa lumang dokumentong hawak ni Elena ay tila mga anay na dahan-dahang kumakain sa kanyang puso. Ang lagda ni Marco sa ilalim ng isang lihim na insurance policy na may petsang 1 buwan bago ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang ay nagbigay ng isang uri ng ginaw na mas matindi pa sa ulan ng gabing siya ay pinalayas. Hindi lamang pala pag-ibig ang ninakaw sa kanya. Posibleng ang buong buhay at kinabukasan ng kanyang pamilya ay pinag-interesan na ni Marco mula pa noong una. Chairman, kailangan nating kumpirmahin kung ang lagdang ito ay dumaan sa tamang proseso. Mungkahi ni Mr. Santos habang pinagmamasdan ang namumutlang mukha ni Elena. Huwag muna, Santos. May mas mahalaga tayong kailangang gawin ngayon. Tugon ni Elena habang dahan-dahang itinatago ang dokumento. Gusto kong makita kung gaano pa kapal ang mukha ng lalaking minahal ko. Nagtagpo sina Elena at Marco sa isang mamahaling coffee shop sa sentro ng lungsod. Si Elena ay sadyang nagsuot ng simpleng blusa at pantalon. Itinatago ang kanyang bagong anyo sa ilalim ng isang malaking salamin at sombrero. Pagpasok ni Marco, ang kaniyang bawat hakbang ay puno ng kayabangan. Ang kaniyang suot na relo, ang relong itinapon ni Elena noong gabi ng anibersaryo, ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng gusali. Bakit ka ba nagpupumilit na makipagkita, Elena? Bungad ni Marco, habang padaskol na nauupo sa harap ng babae. Hindi mo ba matanggap na wala na tayong babalikan? You're making yourself look more pathetic than you already are. Tumingin si Elena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado sa kabila ng bulyaw ng dating asawa. Gusto ko lang malaman, Marco, sa 3 taon nating pagsasama, kahit minsan ba ay naging totoo ka sa akin? O ang lahat ng ito ay bahagi lang ng isang malaking plano? Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Plan, Elena, huwag mong bigyan ng masyadong importansya ang sarili mo. Ang tanging pagkakamali ko ay ang pag-aakalang magiging swerte ka sa buhay ko. Look at me now. Simula nang umalis ka, ang laki ng mga proyektong pumapasok sa akin. Maybe you were really the bad luck after all. Ang bawat salita ni Marco ay tila mga latigo na humahagupit sa dangal ni Elena. Inisip mo ba na baka ang swerteng sinasabi mo ay bunga lang ng mga sakripisyong ginawa ko para sa'yo? Sacrifices? Ang pagluluto ng tuyo at paglalaban ng medyas ko ay hindi sakripisyo, Elena. Obligasyon mo yon bilang asawa ng isang lalaking nagpakababa para pakasalan ang isang tulad mong walang pinag-aralan at walang pamilya. Sagot ni Marco habang tinitingnan ang kanyang mamahaling cellphone.
Don't tell me you're here to ask for money. Kasi kung ganoon, wasting my time lang ito. Isang golden moment ang namayani nang lumapit ang waiter dala ang bill para sa kape na sadyang in-order ni Elena. Isang bihirang klase ng kape na nagkakahalaga ng libo-libong piso. Akmang kukunin ni Marco ang kaniyang pitaka upang ipagyabang ang kaniyang pera, ngunit naunahan siya ni Elena. Dahan-dahang inilabas ni Elena ang isang itim na card, ang Black Diamond card na tanging ang pinakamayayaman sa buong mundo lamang ang nagmamay-ari. Inilapag niya ito sa ibabaw ng bill tray nang walang anumang ingay. Ang kislap ng gintong chip sa card ay tumama sa mga mata ni Marco. Ngunit dahil sa kaniyang labis na kayabangan, inakala niya itong isang peke o laruang card na nakuha ni Elena sa kung saan. Ano yan? Isang discount card para sa mahihirap? Pangungutya ni Marco. Huwag mo akong ipahiya rito, Elena. Here, take this 500 pesos. Ibayad mo yan at itago mo ang sukli. Consider it my last charity for you. Hindi kumibo si Elena. Hinayaan niyang iproseso ng waiter ang card. Nang bumalik ang waiter, yumuko ito ng napakababa kay Elena. Isang kilos ng paggalang na hindi napansin ni Marco dahil abala siya sa pagsagot sa isang tawag mula kay Sofia. Sige na, lumayas ka na. Baka makita pa tayo ng mga business partners ko. Nakakahiya ang hitsura mo. Huling hirit ni Marco bago tumayo at iwan si Elena nang hindi man lang tinitingnan ang resibong naiwan sa mesa. Nang makaalis si Marco, kinuha ni Elena ang kaniyang card at ang resibo. Tiningnan niya ang likod ni Marco na lumalayo. Tila isang anino na dahan-dahang nilalamon ng sariling kasakiman. Hindi alam ni Marco na ang card na kaniyang hinuya ay ang card na may kakayahang bumili ng buong gusaling kaniyang kinatatayuan. Bumalik si Elena sa kaniyang sasakyan kung saan naghihintay si Mr. Santos. Santos, simulan na ang Phase 2. I want the bank to call in Marcos loans by tomorrow morning. Sabihin mo sa kanila na ang investor ay nagbago na ng isip. Masusunod, Chairman, sagot ni Santos. Pero may isang mahalagang balita. Ang taong pumirma bilang witness sa insurance policy ng inyong mga magulang. Natagpuan na namin siya at ang kaniyang pangalan ay nasa payroll ng M&S Development sa loob ng 3 taon. Ang balitang ito ay tila isang malamig na kamay na humaplos sa batok ni Elena. Kung ang saksi sa aksidente ay tauhan ni Marco, nangangahulugan itong ang lahat ng kaniyang pagdurusa ay hindi lamang bunga ng isang maling pag-ibig, kundi isang masalimuot na krimen. Sino ang saksing ito at anong katotohanan ng kaniyang itinatago na maaaring maging huling pako sa krus para kay Marco? O marahil ay isang panganib na hindi pa handang harapin ni Elena? Ang bawat pagtama ng matulis na takong ni Sofia sa makinis na sahig ng mall ay tila mga tuka ng buwayang naghahanap ng biktima. Suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng karangyaan, hinarap niya si Elena na nooy nakatayo sa tapat ng isang simpleng tindahan ng mga bulaklak. Sa paningin ni Sofia, si Elena ay nananatiling ang Elena na kaniyang inapakan, isang babaeng sugatan at walang kalaban-laban. Look at you, Elena. Hanggang dito na lang ba ang narating mo? Mula sa pagiging katulong sa bahay ni Marco, ngayon naman ay nagtitiyaga ka sa amoy ng mga nalalantang rosas? Isang mapang-uyam na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Sofia, isang tunog na tila kiss-kiss ng kutsilyo sa kalawang na yero. Tumingin si Elena sa kanya. Ang kanyang mukha ay tila isang kalmadong lawa sa ilalim ng buwan. Ang mga bulaklak, Sofia, kahit nalalanta, ay may taglay pa ring samyo. Pero ang taong may pusong semento, kahit anong bango ng pabango ang gamitin, nananatiling amoy imburnal ang pagkatao. Ang mukha ni Sofia ay namula sa galit. Humakbang siya ng malapit. Ang kanyang amoy ay tila nananakal. How dare you! Alam mo ba na ang lahat ng mga disenyo na ipinagmamalaki mo noon, ang mga sketches na pinagpuyatan mo habang nagsisilbi ka kay Marco,
ay akin na ngayon. I sold them to a big firm under my name. At alam mo ba kung ano ang ginawa ni Marco? He helped me forge the documents. Ganoon ka namin kadaling niloko, Alena. Isang golden moment ng pait ang namayani nang marinig ni Elena ang pag-amin na yon. Hindi lamang pala ang kaniyang dangal ang ninakaw, kundi pati na rin ang kaniyang mga pangarap na sining. Naalala niya ang mga gabing puyat siya, nagdodrawing sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kusina. Iniisip na ang mga disenyong yon ang magiging tulay nila ni Marco sa mas magandang buhay. Why, Sofia, inituring kitang kapatid? Mahinahong tanong ni Elena, bagaman sa loob niya ay tila may isang malaking pader na gumuho. Kapatid? Never. You were just a step to get what I want. At alam mo ba kung saan napunta ang perang kinuha ni Marco mula sa bank account mo na inakala mong nawala? Ginamit niya iyon para sa heart surgery ng kapatid niyang si Maya. Yes, Alena. Ang perang pinag-ipunan mo para sa magiging anak ninyo sana ay ginamit niya para iligtas ang pamilya niya habang sinasabi niya sa iyo na ikaw ang malas sa bahay. Ang katotohanan ito ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong pagkatao ni Elena. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang kumuyom sa loob ng kaniyang bulsa. Ang perang yon, ang perang pinagtrabahuhan niya ng lihim bago siya magpanggap na mahirap, ay ninakaw ng lalaking tinawag niyang asawa upang iligtas ang kaniyang pamilya, habang pinapanood siyang magdusa sa ilalim ng kamay ni Doña Remedios. Akala mo ba bayani ang asawa mo, Sofia? Tanong ni Elena. Ang kaniyang boses ay naging malamig at matalim na tila yelo. Ang perang ninakaw ay hindi kailanman magdadala ng tunay na paghilom. At ang mga disenyong kinuha mo? Siguraduhin mong kaya mong panindigan ang mga yon sa harap ng buong mundo. Tumalikod si Sofia nang may kasamang pag-irap, ang kaniyang bawat hakbang ay puno ng puot. Magtiis ka sa hirap, Alena. Dahil bukas, ang pangalang Marco at Sofia ang sisikat sa buong bansa, habang ikaw ay mabubulok sa limot. Nang makaalis si Sofia, lumabas si Mr. Santos mula sa isang sulok. Hawak niya ang isang tablet kung saan nakarecord ang buong pag-uusap. Chairman, nakuha na natin ang kailangan nating ebidensya ng theft at fraud. Ngunit hindi nakikinig si Elena. Ang kaniyang isipan ay nakatuon kay Maya, ang bunsong kapatid ni Marco, na kaisa-isang naging mabait sa kaniya sa loob ng bahay na yon. Naalala niya kung paano siya binibigyan ng bata ng tinapay ng palihim kapag pinagkakaitan siya ng pagkain ng kaniyang biyenan. Santos, alamin mo kung saang ospital dinala si Maya. Utos ni Elena. At alamin mo kung sino ang nagbabayad ng kaniyang patuloy na gamutan. May kutob ako na hindi galing sa bulsa ni Marco ang perang ginagamit nila ngayon. Sa gitna ng investigasyon ni Mr. Santos, isang nakakanginig na impormasyon ang lumabas. Ang medical bills ni Maya ay binabayaran ng isang anonymous donor mula sa isang kumpanyang may kinalaman sa pumatay sa mga magulang ni Elena. Bakit tutulungan ng mga taong pumatay sa mga Valeriano ang pamilya ni Marco? May mas malalim pa bang kasunduan sa pagitan ni Marco at ng mga kaaway ni Elena na higit pa sa simpleng pagtataksil sa kasal? Ang bawat pirma sa mga dokumentong nasa harap ni Elena ay tila mga hakbang ng isang tadhana na hindi na mababago. Sa loob ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Valeriano Tower, pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Ngunit sa likod ng kaniyang mga mata, ang tanging nakikita niya ay ang unti-unting pagguho ng imperyong itinayo ni Marco sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Chairman, ang lahat ng utang ng M&S Development ay formal na nating nabili mula sa mga bangko. Sa madaling salita, tayo na ang nagmamay-ari ng bawat pako at semento ng kanilang mga ari-arian. Ulat ni Mr. Santos, ang kaniyang boses ay tila isang malamig na hatol sa katahimikan ng silid. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Elena. Hinaplos niya ang gilid ng kanyang silya, ang kanyang mga daliri,
ay tila humahanap ng init sa gitna ng malamig na air conditioner. Ang bawat sentimong ibinigay ko sa kanya noon, ang bawat lupang ipinagkatiwala ko, oras na para bumalik ang mga ito sa tunay na nagmamay-ari. Kamusta ang lagay ni Doña Remedios? Kasalukuyan silang naghahanda para sa isang malaking salo-salo upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang bagong casino project. Inimbitahan nila ang lahat ng mga kilalang tao sa lipunan. Umaasang ito na ang mag-aangat sa kanila sa rurok. Sagot ni Santos nang may bahid ng pangungutya sa kabilang dako ng lungsod. Sa loob ng marangyang bahay ni na Marco, ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang tumatama sa porselana ay nagbibigay ng ilusyon ng kapayapaan. Si Doña Remedios ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga hiyas. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Marco, anak, sa wakas ay makakaalis na rin tayo sa anino ng mga utang na iniwan ng tatay mo. Ang pagpapakasal mo kay Sofia ang pinakamatalinong desisyon na ginawa natin, sabi ni Remedios habang hinahaplos ang kanyang kwintas na gawa sa perlas. Hindi katulad noong babaeng Alena na yon na tanging malas lang ang dinala sa atin. Tumawa ng bahagya si Marco, bagaman sa kanyang loob ay may kaunting kaba dahil sa mga hindi masagot na tawag mula sa bangko simula pa kaninang umaga. Huwag niyo nang banggitin ang pangalang yon, Mommy. She's out of our lives. Bukas, tayo na ang tatawagang hari at reyna ng real estate. Isang golden moment ng katotohanan ang namayani ng isang sunod-sunod na katok ang bumasag sa kanilang kagalakan. Isang lalaking nakauniporme ng korte, may hawak na isang malaking dilaw na sobre, ang pumasok sa kanilang tarangkahan. Ang bawat hakbang nito sa graba ng kanilang bakuran ay tila isang mabigat na martilyo na nagpaparamdam ng panganib. Magandang gabi po. Nandito po ba si Mr. Marco Valeriano? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ako nga, ano yon? Isang regalo mula sa mga business partners ko? Tanong ni Marco nang may kasamang kayabangan. Dahan-dahang iniabot ng lalaki ang sobre. Ito po ay isang notice of foreclosure at writ of possession para sa ari-ariang ito at sa lahat ng mga assets ng M at S Development. Dahil sa hindi pagbabayad ng inyong mga obligasyon sa bangko, ang lahat ng ito ay formal ng kinuha ng bagong may-ari. Ang kulay sa mukha ni Doña Remedios ay biglang naglaho, tila ba isang puting tela na nawalan ng buhay. Ang kanyang mga kamay na dati ay mahigpit na humahawak sa kanyang rosaryo ay nagsimulang manginig ng marahas. Ano? Imposible! Bayad na ang lahat ng utang namin. Sino ang gumagawa nito sa amin? Binuksan ni Marco ang sobre ng may nanginginig na mga kamay. Doon, sa huling pahina ng dokumento, nakita niya ang selyo ng bagong may-ari ng kanilang buhay. Isang selyong matagal na niyang hindi nakikita. Ang selyo ng Valeriano Group. Ngunit ang mas ikinagimbal niya ay ang pangalang nakasulat sa ilalim bilang Chief Executive Beneficiary. Isang pangalang inakala niyang wala ng halaga. Elena Valeriano. Bumagsak ang dokumento sa sahig, humalik sa malamig na marmol. Sa gitna ng kanilang pagkalito at takot, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang pinto. Ang bawat patak ng hamog sa salamin ng sasakyan ay tila mga luha ng nakaraan na ngayon nagbabalik upang maningil. Sino ang babaeng bababa mula sa sasakyang iyon? At paano haharapin ni Doña Remedios ang katotohanan na ang babaeng kaniyang itinuring na basahan ang siya palang humahawak sa tadhana ng kanyang pamilya? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa hininga ni na Marco at Doña Remedios. Ang bawat pahina ng dokumentong naglalaman ng kanilang huling hatol ay dahan-dahang nalalamukot sa ilalim ng nanginginig na mga daliri ni Marco. Ang pangalang Elena Valeriano ay tila isang sumpa na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang pandama.
Isang multong nagbalik mula sa ulan upang bawiin ang lahat ng kanyang ninakaw. Hindi ito totoo, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Si Elena ay isang ulila. Wala siyang kahit na anong yaman. Paano niya makukuha ang Valeriano Group? Mami, baka nagkakamali lang ang bangko. Ngunit si Doña Remedios ay hindi nakikinig. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa itim na sasakyang nakatigil sa labas. Nakita niya ang pagbaba ng bintana ng sasakyan, ngunit tanging isang madilim na anino lamang ang kaniyang nasilayan. Ang kislap ng isang mamahaling singsing sa daliri ng taong nasa loob ay tumama sa kanyang paningin. Isang kislap na tila humihiwa sa kaniyang natitirang pag-asa. Isang golden moment ng huling pagsubok ang namayani nang tumunog ang telepono ni Marco. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Sa kabila ng kaba, sinagot ito ni Marco. Marco, ang boses sa kabilang linya ay malamig, matatag, at puno ng awtoridad. Isang boses na pamilyar, ngunit tila nagmula sa isang mas mataas na dimensyon. Binibigyan kita ng isang pagkakataon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang utak sa likod ng pagpalsipika ng mga dokumento ng insurance ng mga Valeriano? Sabihin mo ang totoo at baka isaalang-alang ko ang kalagayan ni Maya. Natigilan si Marco. Alam niyang si Elena ang kausap niya. Ang kaniyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kaniyang dibdib. Sa isang sandali, sumagis sa kanyang isip ang lahat ng kasamaang ginawa niya. Nakita niya ang pagkakataong ito bilang isang huling pinto patungo sa kaligtasan. Ngunit sa tabi niya, humawak sa kanyang braso si Sofia, nakababalik lang mula sa kusina at halatang kanina pa nakikinig. Huwag kang maniwala sa kanya, Marco. Tinatakot ka lang niya. Kapag umamin ka, pareho tayong mabubulok sa kulungan. Isipin mo ang casino project natin. Isipin mo ang yaman na kinuha natin. Tumingin si Marco kay Sofia, ang babaeng itinuring niyang katuwang sa kanyang mga ambisyon. At pagkatapos ay sa kanyang ina na ngayoy nakaluhod na sa sahig habang yakap ang kanyang mga hiyas. Pinili ni Marco ang kasakiman sa ibabaw ng katotohanan. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Elena. O kung sino ka man. Sigaw ni Marco sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng desperadong kayabangan. Malinis ang lahat ng ginawa namin. At kung iniisip mong matatakot mo ako gamit ang mga pekeng papeles na yan, nagkakamali ka. See you in court, you pathetic woman. Isang malalim at malungkot na buntong hininga ang narinig ni Marco bago naputol ang tawag. Iyon na ang huling pagkakataon na ibinigay ni Elena. Isang pagkakataong itinapon ni Marco sa putikan. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto, ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag. Ang mga ilaw ng asul at pulang batingaw mula sa mga sasakyan ng awtoridad ay nagsimulang maglaro sa mga pader ng mansyon. Ang bawat hakbang ng mga bota sa kanilang sementadong daanan ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Mr. Marco Valeriano, you are under arrest for multiple counts of fraud, estafa, and falsification of public documents. Ang boses ng isang opisyal ay tila kulog na yumanig sa buong bahay. Mami, Sofia, gawin niyo ang paraan. Sigaw ni Marco habang marahas na ipinupusod ang kaniyang mga kamay sa likod. Ang kaniyang mukha na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay basang-basa ng pawis at luha. Ngunit si Sofia ay dahan-dahang umaatras. Pilit na itinatago ang kaniyang sarili sa dilim ng pasilyo. Tila ba handa ng iwan ang lumulubog na barko ni Marco upang iligtas ang kaniyang sariling balat. Si Doña Remedios naman ay tuluyan nang nawalan ng malay sa sahig. Ang kaniyang mga perlas ay nagkalat sa paligid. Walang saysay at walang ningning sa harap ng batas. Mula sa loob ng itim na sasakyan, pinanood ni Elena ang bawat sandali. Ang kaniyang mga mata ay walang bakas ng katuwaan. Tanging isang malalim na kapayapaan ang nananahan doon. Ang hustisya ay hindi kailanman matamis kapag ito ay nagmumula
sa pagkawasak ng mga taong minsan mong minahal. Ngunit ito ay kailangan upang mahanap ang tunay na paghilom. Santos, ihanda ang charity gala. Utos ni Elena habang ang sasakyan ay dahan-dahang umalis sa lugar na yon. Ang gabi ng anunsyo ang magiging huling kabanata para sa mga natitirang anino. Ano ang gagawin ni Sofia upang iligtas ang kanyang sarili? At anong nakagigimbal na katotohanan ang ilalantad ni Elena sa charity gala na hindi lamang dudurog sa kumpanya ni Marco, kundi magbubunyag din sa tunay na pumatay sa mga magulang ni Elena? Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa malawak na ballroom ay tila mga mapanuring mata na nakatuon sa bawat panauhing dumarating. Ang samyo ng mga sariwang puting rosas at ang amoy ng mamahaling alak ay nagbibigay ng isang mapandayang pakiramdam ng kapayapaan sa charity gala ng Chamber of Commerce. Ngunit sa likod ng mga ngiti at mariringal na kasuotan, may isang tensyong hindi maipaliwanag. Tila isang bagyong nagbabadya sa gitna ng isang kalmadong dagat. Si Sofia ay nakatayo sa isang sulok, suot ang kanyang pinakamahal na esmeraldang gown. Bagaman mukha siyang kalmado, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang clutch bag, sapat na upang mamuti ang kanyang mga kuko. Nagawa niyang makakuha ng pansamantalang kalayaan para kay Marco gamit ang huling pera ng M&S Development. Ngunit alam niyang ito na ang huling bala nila. Ang tanging paraan upang maligtas sila sa tuluyang pagkakakulong ay ang makuha ang awa at suporta ng misteryosong chairman ng Valeriano Group na magpapakita sa gabing ito. Marco, ayusin mo ang mukha mo. Bulong ni Sofia kay Marco na nakatayo sa kanyang tabi. Ang lalaki ay mukhang tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang suit ay mamahalin, ngunit ang kanyang mga balikat ay nakayuko na tila pasan ang buong mundo. Kailangan nating mapaniwala. Ang chairman na biktima lang tayo ng isang alena na nanggugulo sa atin. We need this investment or everything is over. Sofia, kailangan nating malaman kung sino talaga ang Elena Valeriano na yon. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay paos at puno ng kaba. Paano kung totoo ang hinala ko? Paano kung ang asawa ko at ang chairman ay iisa? Huwag kang hangal, pagalit na saway ni Sofia. Ang babaeng yon ay isang hampas lupa. Siguro ay nagnakaw lang siya ng mga dokumento o nakahanap ng paraan para gamitin ang pangalan ng mga Valeriano. Watch me, I will handle the chairman. Isang golden moment ng matinding katahimikan ang namayani ng ang lahat ng ilaw sa ballroom ay dahan-dahang naglaho, maliban sa isang maliwanag na spotlight na nakatuon sa malaking entablado. Ang tunog ng marahang paghakbang ng isang tao ay tila tumatama sa bawat tibok ng puso ng mga naroroon. Lumabas si Mr. Santos sa gitna. Ang kanyang mukha ay puno ng dangal at katapatan. Ladies and gentlemen, ang boses ni Mr. Santos ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad sa buong bulwagan. Matapos ang 3 taon ng pananahimik at pagmamasid, ang tunay na nagmamay-ari ng ating kinabukasan, ang babaeng dumaan sa apoy upang mahanap ang katotohanan, ay narito na. Ipakikilala ko sa inyo ang nag-iisang chairman ng Valeriano Group, Miss Elena Valeriano. Ang pintuan sa gilid ng entablado ay dahan-dahang bumukas. Isang babae ang lumabas. Suot ang isang itim na gown na puno ng mga kumikinang na diamante. Tila ba ang buong kalawakan ay nakabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na may taglay na ganda at bagsik ng isang reyna. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng kanyang takong na tila nagmamarka ng kanyang teritoryo. Nang tumama ang ilaw sa kanyang mukha, ang baso ng champagne na hawak ni Sofia ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa matigas na sahig ay tila isang hudyat ng kanyang pagkawasak. Ang mga bubog ay nagkalat sa kanyang paanan,
ngunit hindi niya ito naramdaman. Elena, ang tanging salitang lumabas sa nangangatog na mga labi ni Marco. Ang kaniyang tuhod ay tila nawalan ng buto. Dahan-dahan siyang napasandal sa isang haligi habang ang kanyang paningin ay nakatuon sa babaeng dati ay pinagsilbihan siya. Dati ay sinampal niya at dati ay itinapon niya sa ulan. Hindi ito ang Elena na kanyang inalipusta. Ito si Elena Valeriano, ang babaeng nagmamay-ari ng kanyang utang, ang babaeng nagmamay-ari ng kanyang bahay, at ang babaeng hahatol sa kanyang kinabukasan. Tumingin si Elena sa madla. Ang kanyang mga mata ay dumaan kina Marco at Sofia, na tila ba sila ay mga mantsa lamang sa isang malinis na tela. Lumapit siya sa mikropono. Ang kaniyang bawat galaw ay pinapanood ng buong elite ng bansa. Sinasabi ng iba na ang pag-ibig ay bulag. Simula ni Elena, ang kaniyang boses ay malamyos, ngunit may talim na tila labaha. Ngunit ang katotohanan ay ang kasakiman ang sadyang nagbubulag sa tao. Sa loob ng 3 taon na nahimik ako, pinanood ko kung paano sunugin ng mga taong pinagkatiwalaan ko ang lahat ng mahahalaga sa akin. Ngayong gabi, hindi lang ako narito para magbigay ng donasyon sa charity. Narito ako upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa akin, ang aking dangal, ang aking pamilya, at ang aking katarungan. Lalong namutla si Marco nang makita niya ang mga gwardiya ng kumpanya na dahan-dahang pumapalibot sa kanila ni Sofia. Ang charity gala na dapat ay magliligtas sa kanila ay naging isang pampublikong bitayan. Paano haharapin ni Sofia ang kanyang huling alas kapag nalaman niyang ang taong tinatawagan niya para iligtas siya ay kanina pa pala, kasabwat ni Elena? At anong nakagigimbal na dokumento ang ilalabas ni Elena sa harap ng mga media na direktang mag-uugnay kay Marco sa trahedya ng mga Valeriano? Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang malalim na hukay kung saan unti-unting nalulunod ang dangal ni na Marco at Sofia. Ang bawat pares ng mata sa loob ng silid ay tila mga hukom na walang habag na nakatitig sa kanila. Ang marangyang liwanag ng mga chandelier ay hindi na nagbibigay ng ningning, kundi isang malupit na paglalantad sa kanilang mga kasalanang matagal nilang itinago sa dilim. Elena, hindi ito maaari. Ang boses ni Marco ay tila isang basag na huni. Halos hindi marinig sa gitna ng tensyon. Humakbang siya ng pasuray-suray patungo sa entablado. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot na tila nagmamakaawa. Kailangan nating mag-usap. Nagkamali ako, Elena. Pinagsisihan ko ang lahat. Please, let's talk privately. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Hindi niya tinugon ang paglapit ni Marco. Sa halip ay nanatili siyang tuwid at marangal sa harap ng mikropono. Mr. Valeriano, ang pag-uusap natin ay tapos na. Noong gabing pinalayas mo ako sa gitna ng ulan. Ngayong gabi, ang tanging kakausapin mo ay ang batas at ang katotohanan. Senyas ni Elena kay Mr. Santos at biglang nagbago ang malaking screen sa likuran ng entablado. Ang mga dokumento ng insurance policy ng mga magulang ni Elena ay lumitaw. Kasama ang video ng isang lalaking nakapiring ang mga mata, ang saksing natagpuan ni Mr. Santos. Sa video, malinaw ang boses ng saksi na nagsasabing binayaran siya ni Marco upang sabihing aksidente ang nangyari, habang ang totoo ay may sadyang pumutol sa preno ng sasakyan. Ang bawat salita sa video ay tila mga kidlat na tumatama sa katauhan ni Marco. Ang mga bulong-bulungan sa madla ay naging isang malakas na alingawngaw ng pagkamuhi. Ang mga business partners na kanina lang ay nakikipagkamay sa kanya ay dahan-dahang lumalayo. Tila ba siya ay may nakakahawang sakit? Hindi totoo iyan. Pakana lang iyan ng babaeng yan para sirain ako. Sigaw ni Sofia habang pilit na nakikipagsiksikan sa mga gwardiya. Marco, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong nagsisinungaling si Elena. Ngunit si Marco ay wala ng lakas na lumaban. Ang kaniyang mga tuhod
ay tuluyan ng bumigay. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig sa harap ng entablado. Ang kaniyang marangyang suit ay naging tila isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanya. Sa kaniyang harapan, ang babaeng itinuring niyang basura ay nakatayo bilang kaniyang tadhana. Isang golden moment ng paghihiganti at pait ang namayani nang bumaba si Elena mula sa entablado. Dahan-dahan siyang lumapit kay Marco. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng kanyang takong na tila nagmamarka ng huling hatol. Tumigil siya sa harap ni Marco at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang baba ng lalaki upang pilitin itong tumingin sa kanya. Pinatay niyo ang mga magulang ko para sa pera, Marco. Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pighati na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ibinigay ko sa iyo ang puso ko, ang tiwala ko, at ang lahat ng mayroon ako. Pero mas pinili mo ang gintong puno ng dugo. Ngayon, panoorin mo kung paano ko kukunin ang bawat hininga ng yaman mo hanggang sa wala nang matira, kundi ang iyong pagsisisi. Binitawan ni Elena ang mukha ni Marco ng may pandidiri, tila ba ang balat nito ay lason. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis sa ballroom. Ang tunog ng mga bakal na posas na inilalabas ay naging huling himig ng kanilang pagkatalo. Sofia, ikaw ang nag-utos sa akin. Ikaw ang nagsabing gawin ko iyon. Biglang sigaw ni Marco habang kinakaladkad siya ng mga awtoridad. Si Sofia ang may kasalanan. Siya ang utak ng lahat. Lalong naging magulo ang paligid. Si Sofia ay nagpupumiglas, ang kaniyang esmeraldang gown ay nag-usot na, at ang kaniyang buhok ay nagkalat sa kaniyang mukha. Mamatay ka, Marco. Wala kang kwentang lalaki. Pinanood ni Elena ang eksena nang walang kahit isang luha. Ang kaniyang puso ay tila isang pusong ginto na dumaan sa apoy. Matigas, maningning, at matibay. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong lalaki ang lumapit kay Elena at bumulong sa kanyang tainga. Chairman, may nakatakas. Ang accountant ni Sofia ay nawawala at dinala niya ang lahat ng mga dokumentong magpapatunay kung sino ang tunay na mastermind sa likod ng lahat ng ito. Hindi lang ito tungkol sa insurance, Elena. May mas malaking tao sa likod ni Marco. Sino ang misteryosong mastermind na ito na tila ginamit lamang sina Marco at Sofia bilang mga piyon, at anong panganib ang naghihintay kay Elena ngayong nalaman niyang ang kaniyang paghihiganti ay simula pa lamang ng isang mas malaking digmaan? Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng opisina ni Elena ay tila isang pagbabasbas ng bagong simula. Ang malamig na simoy ng hangin sa itaas ng Valeriano Tower ay nagdadala ng amoy ng kalayaan, isang samyong matagal nang ipinagkait sa kaniya ng mga taong mapanlinlang. Sa kaniyang harapan, nakalatag ang mga pahayagan kung saan ang mukha ni Marco at Sofia ay nasa ulo ng mga balita. Hindi bilang mga bituin ng negosyo, kundi bilang mga kriminal na nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong. Ngunit sa likod ng kaniyang tagumpay, may isang puwang sa kaniyang puso na hindi mapupunan ng kahit anong yaman. Ang bawat pagtibok ng kaniyang dibdib ay tila nagtatanong, sino ang tunay na may akda ng kaniyang paghihirap? Chairman, nahanap na namin ang accountant ni Sofia, ulat ni Mr. Santos habang maingat na inilalapag ang isang file sa mesa. Ang kaniyang boses ay puno ng pag-aalala. Natagpuan siya sa isang maliit na bayan sa probinsya. Takot na takot siya, Elena. Ayon sa kanya, sina Marco at Sofia ay mga piyon lamang. May isang taong nagpopondo sa M&S Development mula pa noong una. Isang taong may matinding galit sa iyong ama. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang file. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang pamilyar na pangalan, Don Victorio, ang dating katuwang sa negosyo ng kaniyang ama, na inakala ng lahat ay matagal nang pumanaw. Ang katotohanan ito ay tila isang malamig na kamay na humaplos sa kaniyang batok. Nagpapaalala na ang kaniyang digmaan
ay hindi pa tapos. Bago harapin ang bagong kaaway, nagpasya si Elena na bisitahin ang kaniyang nakaraan sa huling pagkakataon. Nagtungo siya sa bilangguan kung saan nakakulong si Marco. Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay sumalubong sa kanya, isang malaking kaibahan sa marangyang buhay na pinangarap ni Marco. Sa kabila ng makapal na salamin, nakita niya si Marco. Ang lalaki ay wala na ang dating kislap sa mga mata. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang balat ay maputla. At ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Nang makita niya si Elena, dahan-dahan siyang lumapit at idinikit ang kanyang nanginginig na palad sa salamin. "Elena, patawarin mo ako." Ang boses ni Marco sa intercom ay basag at puno ng hikbi. "Ngayon ko lang na-realize, ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng ambisyon. Wala itong kwenta kung wala ka sa tabi ko. Please, Elena, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. I can change. I promise." Isang golden moment ng matinding pait ang namayani ng tingnan ni Elena, ang lalaking minsan niyang itinuring na kanyang mundo. Hinaplos niya ang salamin. Tila ba nagpapaalam sa huling piraso ng kanyang pag-ibig. "Marco, hindi mo minahal ang tao." Mahinahong sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay punong-puno ng kapatawaran, ngunit may matibay na hangganan. "Minahal mo ang anino ng pera na inakala mong dala ko. Ang Elena na minahal mo noon ay matagal nang namatay sa gabing pinalayas mo siya sa ulan. At ang Elena na nasa harap mo ngayon ay wala nang puwang sa kanyang puso para sa isang taong kayang pumatay ng kaluluwa para sa kasakiman. Elena, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan dito." Sigaw ni Marco habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya pabalik sa kanyang selda. Ang tunog ng kaniyang pagmamakaawa ay dahan-dahang naglaho sa pasilyo, tila isang alaala na tuluyan ng ibinaon. Lumabas si Elena ng bilangguan. Sinalubong siya ng malinis na hangin. Ramdam niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang pagbisitang yon ay hindi para sa paghihiganti, kundi para sa kanyang sariling paghihilom. Ngayon, handa na siyang harapin ang tunay na mastermind. Sa kaniyang pagbabalik sa sasakyan, isang sobrang itim ang nakapatong sa kanyang upuan. Walang pangalan ng nagpadala, tanging isang selyo ng isang patay na bulaklak. Sa loob, may isang maikling sulat na nakasulat sa dugo ng tinta. "Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Elena? Ang Valeriano Group ay hindi kailanman naging sayo. Binabantayan kita." Ang kaniyang kamay ay hindi nanginig. Tumingin siya sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang mga gusali ay tila mga bantay ng lungsod. Sino ang taong ito na nananatiling nakatago sa anino? At anong huling sakripisyo ang kailangang gawin ni Elena upang tuluyang mabura ang sumpa ng kaniyang pamilya? Lalo na't nalaman niyang si Lolo Ben ay biglang nawawala mula sa kaniyang dampa. Ang bawat pintig ng takot sa dibdib ni Elena ay tila isang mabilis na tambol na hindi tumitigil sa pag-aling-awngaw sa kaniyang pandama. Sa loob ng abandonadong bodega na dati ay pag-aari ng kaniyang pamilya, ang amoy ng luma at kinakalawang na bakal ay humahalo sa halumigmig ng gabi. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang aandap-andap na bumbilya sa kisame ay nagbibigay ng mahahabang anino na tila mga daliring nagtatangkang abutin ng kaniyang leeg. "Lolo Ben." Ang sigaw ni Elena ay bumasag sa katahimikan. Ang kaniyang boses ay puno ng panginginig at pag-aalala. Sa dulo ng madilim na pasilyo, nakita niya ang matanda. Nakatali si Lolo Ben sa isang lumang silya. Ang kanyang ulo ay nakayuko at ang kanyang puting buhok ay may bahid ng dumi. Sa tabi nito ay nakatayo ang isang lalaking may hawak na tungkod, si Don Victorio. "Dumating ka rin sa wakas, Elena." Ang boses ni Don Victorio ay tila kiskis ng tuyong dahon sa semento, walang buhay at puno ng pait. "Ang kislap ng iyong mga mata
ay katulad ng sayong ama. Isang kislap na kailanman ay hindi ko napantayan. Gaano man ako magsumikap na lampasan siya. Bitawan mo siya, Victorio! Utos ni Elena habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Ang kaniyang bawat pagtapak sa maalikabok na sahig ay nagbibigay ng marahang tunog na tila ba ang buong gusali ay humihinga kasabay niya. Ang galit mo ay sa pamilya ko. Huwag mong idamay ang isang matandang walang kinalaman sa ating digmaan. Tumawa ng mahina ang matandang mastermind. Isang tunog na tila ba ang hangin ay nahihirapang lumabas sa kaniyang lalamunan. Walang kinalaman? Ang taong ito ang naging saksi sa lahat. Siya ang tanging nakakaalam kung paano ko unti-unting nilaso ng tiwala ng iyong ama. At ngayon, siya ang magiging huling sakripisyo upang tuluyan kong makuha ang Valeriano Group. Ang kailangan ko lang ay ang iyong lagda sa dokumentong ito at magiging malaya na kayong dalawa. Isang golden moment ng matinding sakripisyo ang namayani nang mag-angat ng tingin si Lolo Ben. Sa kabila ng kanyang panghihina, ang kanyang mga mata ay nagnininingning pa rin sa katapatan. Huwag, Elena, huwag mong ibigay ang pinaghirapan ng iyong mga magulang para sa isang matandang tulad ko. Tapos na ang aking panahon, ngunit ang sayo ay nagsisimula pa lamang. Naramdaman ni Elena ang init ng luha sa kaniyang mga pisngi. Tumingin siya kay Victorio at pagkatapos ay sa dokumentong nakalatag sa ibabaw ng isang kalawanging mesa. Sa sandaling iyon, na-realize niya ang isang mahalagang katotohanan. Ang yaman ay papel lamang, ngunit ang pagmamahal at katapatan ni Lolo Ben ay ang tunay na kayamanan ng mga Valeriano. Santos, pasukin niyo na ang lugar. Mahinahong bulong ni Elena sa kaniyang mikropono na nakatago sa ilalim ng kaniyang kwelyo. Ang katahimikan ng bodega ay biglang nabasag ng ang malalaking pintong bakal ay dahan-dahang bumukas, nagpapapasok ng matinding liwanag mula sa mga sasakyan ng mga awtoridad. Ang tunog ng mabilis na paghakbang ng mga bota sa semento at ang matatag na tinig ng mga pulis na nag-uutos na sumuko ay pumuno sa buong silid. Tapos na ang laro mo, Victorio, sabi ni Elena habang dahan-dahang lumalapit kay Lolo Ben upang kalasin ang mga tali nito. Ang katarungan ay hindi natutulog at ang katotohanan ay laging humahanap ng paraan upang lumabas sa dilim. Hinawakan ni Victorio ang kaniyang tungkod ng mahigpit. Ang kaniyang mukha ay naging isang maskara ng pagkatalo at puot. Akala mo ba ay nanalo ka na? Ang bawat pader ng lungsod na ito ay itinayo sa ibabaw ng aking mga plano. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang, ang kaniyang mga kamay ay marahas na pinuwasan ng mga opisyal. Ang tunog ng paglak ng posa sa kaniyang mga pulso ay naging huling hatol sa kaniyang mahabang panahon ng kasamaan. Dahan-dahang inalalaya ni Elena si Lolo Ben na tumayo. Ang matanda ay sumandal sa kaniyang balikat. Ang kaniyang paghinga ay dahan-dahang nagiging normal. Ang init ng katawan ni Lolo Ben ay nagbigay kay Elena ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong bilyon sa bangko. Ligtas na tayo, Lolo. Wala na ang mga anino, bulong ni Elena habang pinagmamasdan ang pagkaladkad kay Victorio palabas ng bodega. Habang lumalabas sila sa gusali, sinalubong sila ng bukang liwayway. Ang langit ay dahan-dahang nagkakaroon ng kulay rosas at ginto. Isang bagong araw na malaya na sa mga sumpa ng nakaraan. Tumingin si Elena sa abot-tanaw. Nararamdaman ang marahang haplos ng hangin sa kaniyang mukha. Ang lahat ng kaniyang pagtitiis, ang bawat patak ng kaniyang luha, at ang bawat sampal ng tadhana ay nagbunga ng isang bagong pag-asa. Paano nga ba magsisimulang muli ang isang reynang nawalan ng lahat, ngunit nakahanap ng mas malalim na kahulugan ng buhay? At anong huling mensahe ang iiwan ni Elena para sa mga taong naniwalang siya ay basahan lamang bago niya tuluyang isara ang kabanata ng kaniyang paghihiganti at simulan ang kabanata ng katarungan?
Ang samyo ng mga bulaklak ng sampagita ay dahan-dahang humahalik sa malamig na hangin ng hapon, tila isang banayad na paalala na ang pinakamagandang bango ay nagmumula sa mga talulot na dumaan sa higpit ng gabi. Sa hardin ng bagong kumpuning ancestral house ng mga Valeriano, nakaupo si Elena sa isang kawayang upuan. Pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng gintong kulay sa mga dahon ng mangga. Wala na ang mga itim na damit ng pagdadalamhati. Wala na rin ang mabigat na maskara ng paghihiganti. Suot ang isang simpleng puting bestido. Ang reyna ng Valeriano Group ay mukhang isang normal na babaeng nakahanap na rin sa wakas ng kaniyang pahinga. Chairman, ang huling report mula sa korte ay dumating na. Mahinahong sabi ni Mr. Santos habang papalapit. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig sa gitna ng katahimikan. Sina Marco at Sofia ay formal nang hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang lahat ng kanilang mga nakaw na ari-arian ay naibalik na sa ating foundation at si Don Victorio, hindi na siya muling makakalabas sa kanyang selda. Tumango si Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa abot-tanaw. Isang malalim na hininga ang kaniyang pinakawalan. Isang hiningang tila naglalabas ng lahat ng natitirang bigat sa kaniyang dibdib. Salamat, Santos. Pero alam mo, sa huling pagkakataon na nakita ko si Marco, hindi galit ang naramdaman ko, kundi awa. Awa para sa isang taong may hawak na ng ginto sa kaniyang mga kamay, pero pinili pa ring maghanap ng kumikinang na bato sa putikan. Napatawad mo na ba sila, Elena? Tanong ni Lolo Ben na dahan-dahang lumabas mula sa loob ng bahay, dala ang isang baso ng sariwang buko juice. Ang kanyang bawat hakbang sa damuhan ay nagbibigay ng marahang tunog ng pagkiskis ng tuyong damo. Isang tunog ng payapang pamumuhay, isang golden moment ng ganap na paghilom ang namayani nang ngumiti si Elena kay Lolo Ben. Ang pagpapatawad, Lolo, ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko na ang sakit. Ibig sabihin lang nito ay pinapalaya ko na ang aking sarili mula sa kadena ng kanilang mga kasalanan. Hindi sila karapat-dapat sa aking puot dahil ang puot ay para lamang sa mga taong may halaga pa sa ating puso. Ngayon, sila ay mga anino na lamang ng kahapon. Tumayo si Elena at naglakad patungo sa kanyang munting kapilya. Sa loob, ang amoy ng insenso at ang malambot na liwanag ng mga kandila ay nagbibigay ng isang sagradong pakiramdam. Hinaplos niya ang larawan ng kanyang mga magulang. Ang kanilang mga ngiti sa litrato ay tila nagsasabing masaya sila para sa kanya. Mapa, naibalik ko na ang lahat. Bulong ni Elena, ang kaniyang boses ay tila isang panalangin dinala ng hangin. Pero mas mahalaga sa lahat, naibalik ko na ang sarili ko. Hindi na ako ang Elena na sunod-sunuran. At hindi na rin ako ang Elena na laging may bit-bit na galit. Ako na uli, ang inyong anak. Isang babaeng may dangal at may pusong marunong magmahal ng tama. Sa labas, ang tunog ng mga kuliglig ay nagsimulang punuin ang gabi. Isang orkestra ng kalikasan na nagbabadya ng isang mahimbing na tulog. Ang bawat patak ng ulan noon ay naging hamog na nagbibigay buhay sa kanyang mga halaman ngayon. Ang aral na natutunan ni Elena sa kanyang mahabang paglalakbay ay simple ngunit malalim. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa bilyon-bilyong ari-arian o sa kapangyarihang humawak ng tadhana ng iba. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumayo sa harap ng salamin, tingnan ang sariling mga mata, at masabing malaya ka na mula sa takot at panlilinlang. Ang pag-ibig ay hindi dapat humihingi ng sakripisyo ng iyong dangal, at ang hustisya ay laging darating sa tamang panahon, tulad ng bukang liwayway na hindi kailanman nabibigo sa pagsikat. Habang dahan-dahang isinasara ni Elena ang pinto ng kapilya, naramdaman niya ang isang banayad na haplos sa kaniyang balikat. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman na ito ay ang init ng pag-asa. Bukas, magigising siya na hindi na kailangang magpanggap.
Bukas, siya ay si Elena Valeriano, ang babaeng dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas maningning pa sa pinakamahal na diamante.